Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus and the Holy Spirit, maraming salamat po. Ngayon ay Biyernes. Hallelujah. May 23, 2025. Praise God for a new day. Another day to serve the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. At ako ay iyong ginising ng maaga at binigyan mo ako ng magandang balita. Hallelujah. Oh, God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy of everything. King of kings and Lord of lords. Salamat, Lord Jesus. Friday. Hallelujah. It's Friday. Yes, Lord. Friday na po. Thank you, Lord. At kami ay nakaraos, Panginoon Jesus, sa araw ng Lunes. Ang mga pagsubok sa buhay ay nakaraos kami ng dahil sa iyong gabay, banal na Espiritu. Maraming salamat po. Holy Spirit, thank you. Thank you for you are good at all times. Thank you so much. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang batayan ng ating pananampalataya ay Panginoon Hesus Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa kaligtasan, sa libreng kaligtasan na inyong ibinigay sa amin, Panginoon Jesus. Salamat po. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yan, welcome dito sa ating live, mga kaping Jesus. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kaya atin siyang purihin, atin siyang pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Oh, hallelujah. You are good at all times, Father God. Thank you sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Anong sinasabi dyan sa salita ng Diyos? Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Oh, hallelujah. Salamat sa Diyos. At ngayon ay Biyernes na ng umaga dito sa Houston, Texas. At tayo ay nakaraos sa panibagong, nakaraos sa nakaraang araw sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ngayon ay humaharap sa panibagong umaga at hindi natin alam kung ano man ang kalalabasan ng araw na ito. Subalit alam natin na hindi tayo nag-iisa. Alam natin na tayo ay kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Ang atin lamang ay magtiwala tayo sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome at ito si Tita Witz
ang lingkod ng ating Panginoong Kristo. Fresh from the bed, nag-welcome sa inyong lahat sa araw na ito na tayo ay makapagpuri sa ating Panginoong Kristo at tayo ay makapagpapasalamat sa Kanya sa mga buhay natin at sa Kanyang sa lahat ng ating sitwasyon sa buhay, anuman ang mga ito, because God is good all the time. Okay, so tayo ay magpuri sa ating Panginoong Kristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay, pati ang aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Oh, Father God, in the name of Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa harap mo, sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili, Panginoon. Patawarin mo po kami. Nagpapakumbaba kami at kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Dahil ikaw, Panginoong Kristo, ang totoong puno. Kami lamang ay mga sanga. At kung kami ay hindi na iuugnay sa inyo, ay wala pong halaga ang aming mga buhay. Panginoon Kristo, yes Lord, patawarin mo po kami. Anuman po ang
aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming mga isipan, sa aming mga bibig, sa aming mga ikinikilos. Father God, forgive us, O Lord. At convict our hearts, Lord, to do it right according to the leading of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Dinideklara din namin ang pagpapatawad namin sa isa't isa, sa aming mga sarili, maging sa mga taong nagkasala sa aming Panginoon. We declare forgiveness, Lord. We declare forgiveness. Katagpuin mo rin sila, Panginoon Diyos, upang sila noon po ay makilala kanila, Panginoon Kristo, at maranasan din nila ang kagalakan sa puso, ang kapayapaan ng aming mga puso sa kabila ng anumang mga sitwasyon na aming hinaharap, at naranasan din nila ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw, maging ang iyong pagpapagaling sa mga sakit, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay naniniwalang higit kami sa dalawa na nandito sa kalagitnaan mo. Nandito sa lugar na ito o sa ang sulok man na yung daigdig, at kami naniniwala na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At Holy Spirit, mangusap po kayo sa bawat isang nandito at iparating mo ang live na ito sa mga nangangailangan ng iyong mensahe sa oras na ito. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binawalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. At kung sino man po ang mga bagong dating, bago lamang ang new invites dito sa ating live, welcome kayo dito sa atin. Libre ang salita ng Diyos at ito ay walang bayad. Kaya kahit na sa sino man na gustong matuto sa kanyang salita, malaya kayong maka-join at mag-interact sa ating Bible study. Ayan. So the Lord willing ay ang ating Bible study na kung saan kayo talaga mismo ang nandyan at maririnig namin yung interaction ninyo.
Excited kami dyan, mga ka-Team Jesus. Sinabi ko na yan kay Tito Brian. At yan ay Biyernes ng gabi sa amin yan, alas 8. So excited kami na mabigyan ninyo ng pagkakataon yung fellowship, yung Bible study. At least once a month lang muna tayo. Once a month sa bawat chapter para sinasanay muna natin yung ating mga isipan, mga katawan, maging mga schedule natin na mag-sacrifice tayo, kayo diyan mag-sacrifice ng isang umaga na sa halip na gawin ninyo ito ay ipaliban ninyo ang iba ninyong mga gagawin dahil gusto ninyong mag-join sa Bible study doon mismo physically na makapag-interact kayo. At tayo naman na nandito sa online, nandito sa ibang lugar, ay tayo ay susuporta sa kanilang live sa pamamagitan ng ating pag-join sa live. Ayun. So, the Lord willing, ay ito'y ang paraan o plano ng ating Panginoong Kristo ay mag-uumpisa tayo sa June 7. Ayan. So, merong mga assignments na nun sa June 7. So, kung sino ang Bible sharer, ay hindi siya dapat ang maging host kasi stress yun sa kanya na mag-prepare pa siya sa sarili niya, mag-soak pa siya sa presensya ng banal na espiritu, at the same time ay maghanda pa siya sa bahay niya, mga pagkain, ganito, ganyan, no? Pero doon kina Sis Lia at kina Sis Doreen, ay malayo sila ni si Crystal at saka ni si Jonalyn ba yun? Although pwede natin yan silang papuntahin na Sis Doreen, the Lord willing ay humingi tayo sa Panginoon ng provision niya para sila ay makapunta dyan sa inyo at makapag physically ay magkita-kita kayo at makapag-fellowship kayo as the Holy Spirit leads. Okay? So, ayan, no, mga ka-Team Jesus. So, dito tayo. So, God willing, ay gagawin natin yan para unti-unti nating ma-develop yung bawat isa as the Holy Spirit leads us. Dahil tayo, dito sa Team Jesus, tayo ay hinuhubog ng ating Panginoong Kristo na maging servant leaders. So, magiging servant leaders tayo, mga ka-Team Jesus. Okay? Kaya, ano ang sinasabi natin? Ano yung goal natin? Bakit ginagawa natin ito? Bakit sa araw-araw ay nagsakripisyo tayo ng ating mga oras para makinig sa salita ng Diyos? At araw-araw ay ginagampanan natin ang ating mga katungkulan, ang ating mga katawagan na may pagpapakumbaba sa ating mga sarili sapagkat ang ating goal, ang ating target ay magiging kagaya tayo kay Panginoong Hesukristo. So we become Christ-like. Okay? Christ-like tayo, kaya magkaroon tayo ng pusong puno ng pagpapakumbaba na tanggapin anuman ang pagtuturo na ibinibigay sa atin ng banal na espiritu nang sa ganoon ay maging matibay tayo sa ating pananampalataya at huwag tayong kumilos, mga ka-Team Jesus, sa sarili nating paraan o desisyon sapagkat tayo ay nasa body of Christ. Sa makatuwid, dahil tayo ay nasa body of Christ, ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, ay hindi tayo kumikilos na sarili nating mga desisyon kasi nga kasama tayo sa team. So we are one body of Christ. Na ibig sabihin nun, mga ka-Team Jesus, ay isa ang ating isipan, isa ang ating desisyon, isa ang ating mga puso. We are one body in Christ. So kung ang isang katawan o isang bahagi ng katawan ng katao, halimbawa, ang kanang kamay, ang kanang paa at ang kaliwang paa. So kung ang kaliwang paa ay gumagawa ng sarili niyang hakbang papunta sa kaliwa at ang kanang paa ay gumagawa rin ng sarili niyang hakbang papunta sa kanan. Sa palagay niyo ba, mga ka-Team Jesus, itong katawan na ito ay makakarating sa kanyang paruroonan? Hindi siya makakarating sa kanyang paruroonan sapagkat walang pakikipag-isa.
walang pagkakaunawaan, walang unity. So kung ang desisyon, ang leading ng Holy Spirit ay papunta tayo sa kanan o kaliwa, lahat tayo ay kumakaliwa para sa ganoon ay matupad natin ang plano ng Diyos sa kanyang ministry o sa body of Christ. So kung ang leading ng Holy Spirit ay papunta tayo sa kanan, lahat tayo ay susunod papunta sa kanan upang sa ganoon makarating tayo sa ating destinasyon. No? So, magkasundo tayo, pagkakasunduan natin ang lahat. Hindi tayo gagawa ng sarili nating hakbang na hindi alam ng ibang parte ng bahagi ng katawan ni Kristo, sapagkat we are one in Christ. No? So lahat tayo ay magkakasundo. Lahat tayo ay luluhod sa presensya ng Diyos. Lahat tayo ay sabay-sabay tayong pari-pariho ang ating mga prayer request nang sa Ginoon ay malakas ito sa pandinig ng ating Panginoong Diyos Ama. Kaya, reminder sa inyong lahat dyan, lalo na sa ating mga Team Jesus Servant Leaders, Team Jesus Chapters Servant Leaders. Please, huwag kayong gumawa ng sarili ninyong mga desisyon, mga hakbang, na may kinalaman sa mga gawain ng Team Jesus International Ministries na hindi ito napagkasunduan at hindi ito aprobado, no, ng mga lingkod ng ating Panginoong Kristo kina Tito Bryant at Tita Vits, dahil ito'y magdudulot ng kaguluhan sa body of Christ. Na magkakaroon yan ng confusion, which is a spirit na ibinibigay ng demonyo. No? So, huwag nating hayaan na ang demonyo ang gagamitin tayo ng demonyo para magkaroon ng confusion, para magkaroon ng kaguluhan ang body of Christ at mawala ang unity, ang pagkakaisa, ang pagkakaunawaan, ang pagmamahalan, dahil sinunod mo ang gusto mong mangyari na hindi naman yun pinagkasunduan. So, naintindihan natin yun, mga ka-Team Jesus. Confusion is the spirit from the enemy, because our God is a God of order. Our God is a God of peace and order. Kaya kailangan na pagkasunduan natin, kailangan na maghintay tayo sa kanyang tamang panahon. Okay? So, dito tayo, mga ka-Team Jesus. Ang ating prayer and fasting, mga ka-Team Jesus, hindi natin yan kinakalimutan. Dahil mayroon tayong parating na mga activities na mangyayari na mag-uumpisa sa June. Subalit, mga ka-Team Jesus, hinihintay natin ang leading ng Holy Spirit kung kailan tayo muling mag-uumpisa. Dahil katatapos lang natin ng ating prayer and fasting at hindi tayo, halimbawa kayo, hindi pa kayo sanay sa mahabang prayer and fasting, na kung saan ito ay magiging burden sa inyo at hindi na ito magiging pleasing ba? Pleasing, alam niyo yung pleasing? Yun bang magustuhan natin ba? Mag-i-enjoy tayo and we accept that, we embrace it. So magiging forceful, magiging parang sapilitan na ginagawa mo ito sa halip na kusang loob nating gagawin. So, kaya wag nating pangunahan ang desisyon ng banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus, sapagkat kami rin naman dito ay iniisip namin yan at pinagdadasal namin yan at hinihintay natin ang leading ng Holy Spirit. Okay? Siya ang nakakaalam. Hindi atin ang ministering ito, mga ka-Team Jesus. Tayo ay mga servants lamang. Tayo ay mga instrumento lamang. Sa makatuwid, mayroon tayong head, yung Holy Spirit, siya ang ating head.
Kaya sinusunod natin kung ano ang kalooban ng banal na Espiritu nang sa ganoon ay maging matiwasay, mapayapa, may pagkakaunawaan, may pagkakasundo, maging malinaw, no? Malinaw ang instruction, ang ating mga gagawin, at hindi tayo magkakagulo. Dahil ang kaguluhan, ang confusion ay hindi yan sa Diyos. Yan ay galing sa kaaway ng Diyos. Kaya huwag tayong maniwala sa mga piking balita, no? Hintayin natin ang ating mga announcements na nanggagaling dito sa Houston, dahil ito ang lugar, dito tayo tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. So mayroong itinilaga ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapamahala ng kanyang ministry. Subalit hindi tayo nagmamay-ari ng ministry na ito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang nagmamay-ari nito, at tayo ay mga alagad lang niya. Kaya nga itinuturing tayong mga alipin, itinuturing tayong servant leaders. So sinusunod natin, hinihintay natin ang kalooban ng banal na Espiritu sa bawat hakbang, sa bawat desisyon na ating gagawin. Okay? So, hintayin natin ang kanyang kalooban at huwag muna tayong magdesisyon sa sarili nating desisyon na baka ito'y makakasira, at alimbawa, sabihin natin, magdidesisyon na kayo dyan by chapter na mag-prayer and fasting na kayo, sarili ninyo, dahil sa darating na ganyan, tapos maaring magiging sapilitan na yan na ilang beses kayong gagawa niyan. Kaya nga sa atin, at least, may isa na tatayo sa bawat araw na hihingi, no? Magpapakumbaba, magpe-pray sa gagawin sa gawain ng ministry. Bawat araw mayroong guard, ganun yun eh. Nang sa ganoon ay mag-take turn tayo one day at a time para hindi ito maging burden sa inyo. Mabuti kung sanay na kayo sa mga ganyan, nag-uumpisa pa lang kayo, kaya hindi pwede nating isapilitan o kaya yung i-forceful na gawin natin to, hindi pwede yan. Hindi papayag ang banal na Espiritu niyan kung hindi natin maunawaan din ang limitasyon ng ating kapwa mananampalataya, ng mga kasamahan natin sa body of Christ. Kaya nga, 'di ba? Anong sinasabi sa kanta, yung desire natin? Break our hearts, the one break yours. Open up my heart. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. So, kailangan na maunawaan, makita din natin ang sitwasyon ng ating mga kasamahan natin. Lalo na kung kayo diyan ay naka-assign as servant leaders sa bawat chapter. Tayo ang magsisilbi sa kanila. Tayo ang magpapailalim sa kanila. Tayo dapat ang mas nakakaunawa sa kanilang mga sitwasyon, sa kanilang mga limitasyon, at hindi yung tayo ang nagpipilit sa kanilang gawin ito, ng ganito. No, we do not command. No, we do not command, mga ka-Team Jesus. Okay? So, ayan ha. So, alalahanin natin yan. Dahil we are not separated from each other, we do not compete with each other, but we complete. So, ang bawat chapter ng Team Jesus Ministry, hindi tayo nagpapataasan ng anumang mga ginagawa natin. Kundi tayo, we support each other, we complete the body of Christ. Kaya ang paggalaw natin ay hindi tayo as individual, as a specific chapter, kundi ang paggalaw natin, mga ka-Team Jesus, ay as one body of Christ. So, naintindihan natin yan?
Kung ano man ang pain, kagaya limbawa o ito na nagkaroon ako ng parang nahiwa yung aking daliri, no, nahiwa. Maliit lang siya nahiwa, no? Siguro nang piniprepare ko yung pagkain ni Tito Brian, hindi ko namalayan. Maliit lang nahiwa. Subalit, naramdaman ng buo kong katawan. Sa makatuwid, kahit sabihin man natin na isang tao lang yan, 2 tao, 3 tao, 4, 5 tao lang yan na nangyayaring ganyan, bahagi sila ng katawan ni Kristo. Mararanasan, maaapektuhan, mararamdaman ng buong bahagi ng katawan ni Kristo kung anuman ang mangyayari dyan sa mga katawan, sa mga party ng katawan na yan ni Kristo. Kaya dapat mga ka-Team Jesus, magkasundo tayo, magkakaunawaan tayo. I hope na intindihan ninyo yan. Hindi tayo kumikilos na sarili nating desisyon. We work as one team, as one body of Christ. Okay? So, ayan. So, dito na tayo mga ka-Team Jesus. Ngayon ay 5:23. So, kahapon ay tinuruan tayo ng ating ng banal na espiritu na bilang mga manggagawa ni Panginoong Jesucristo, hindi tayo binabayaran dito mga ka-Team Jesus, kundi voluntary ang ating pangalagad, voluntary ang ating pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, at ang kagalakan sa puso natin ay sa pamamagitan ng magagandang balitang na naririnig natin, nababalitaan natin. Kagaya halimbawa, no? Maaga akong ginising ng banal na espiritu. Maaga niya akong ginising, mga ka-Team Jesus. Alamin natin kung ano ang kanyang mensahe, kung bakit maaga niya akong ginising, o hallelujah, at ako'y napaiyak, at ako'y nagpuri sa Diyos sa kanyang kabutihan. Bago yan, ay pag-usapan muna natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang dapat nating sundin. Ayan, si Kristo ang dapat nating sundin. Yan ay nasa Colossus chapter 2, verses 5, verses 6 to, o mataas pala to, 6 to 19. Okay. Dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Mag-iingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Hala! Ay, ito na ngayon, rebuke Israel tayo nito. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. So, yung mga pilosopiya, mga tradisyon at iba pa, hindi yan kay Kristo. Kaya huwag kayong padadala. Dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal, kundi espiritual. Ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Hallelujah, ha? Ang pag-aalis ng masamang hilig ng laman. Okay. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. O, see? Kaya gaano kahalaga ba yung bautismo, mga ka-Team Jesus? At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil
na nanalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama si Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad. May pananagutan tayo dahil hindi natin dito tayo sa 14. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Kristo ang katuparan nito. Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nyo at sambahin ang mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa atin sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganoon, lumago tayo ng naaayon sa Diyos. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe. Sa oras na ito, tulungan mo kami, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba na tanggapin anuman po ang iyong mensahe, ang pagtuturo mo. Kung ito man po ay rebuke, ito man po ay confirmation, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sapagkat isang malaking pribilehiyo na kami ay buhay at nakakarinig at nag-aaral sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. So, wala tayong ibang susundin kundi si Panginoong Hesukristo. So, kung tayo, anong sinasabi dito mga ka-Team Jesus? Huwag tayong magpapadala. Huwag tayong magpapadala dyan sa mga peking balita. Huwag tayong magpapadala sa sarili nating mga laman. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, dati nung tayo ay puno sa kasalanan, God the Father considered us as dead. Kaya nga mga dead bones tayo eh. Yung sa kanta, kung hindi yun ang gawaan ng kanta na yan, let dead bones come alive. Let dead bones come alive. Tayo yan, nung tayo ay nasa kasalanan pa lamang. Tayo ay parang tayong mga zombies. Para tayong mga buhay na patay. We are a living dead. Ang tingin sa atin ng Diyos Ama ay mga patay, mga zombies, mga zombie. Bakit tayo mga zombie nung tayo ay nasa kasalanan pa? Sapagkat para tayong mga walang sariling pag-iisip, sumusunod tayo, ano ang trend ng mundo? Doon din tayo. Para tayong mga zombie, di ba? Ang mga zombie ay ganun lang yan. Sumusunod-sunod lang. Para tayong mga zombie. Bakit? Ang mga zombies ay walang sariling pag-iisip.
Kung ano ang nakasaad doon sa social media, sa trend ng mundo, ay trending yan, ginagaya-gaya din. Ito ang trend ngayon, ginagaya-gaya din. Ito na ngayon ang kasalukuyan, kaya ginagaya-gaya din. Yan ang mga zombie. Mga zombies, living dead. Sa tingin ng Diyos, sa atin, tayo ay mga patay. Subalit, nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Hesukristo sa cross, sa cross, so tayo ay naging buhay. Maaring ang ibang mga lugar, ibang mga nasod o bansa, hindi sila tumatangkilik sa pagiging tuli o kaya circumcised, yung mga lalaki nila. So sa palagay ba natin, dahil hindi sila mga circumcised, hindi sila pwedeng tumanggap kay Panginoong Jesucristo? No! Hindi requirement ang pagiging tuli upang tayo ay maging Kristiyano at tagasunod ni Kristo. So, ang sabi dito, kahit hindi tayo nakatuli o hindi tayo mga tuli, itong mga lalaki natin, hindi sila circumcised, pero sila ay tumanggap kay Panginoong Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Naniwala sila sa kapangyarihan ng Diyos Ama na siyang bumuhay kay Panginoong Jesucristo. Sila na rin ay itinuring na mga tuli, circumcised, pero hindi sa physical, subalit sila ay itinuring na mga tuli o circumcised sa spiritual. So tayo ay itinuring na mga circumcised sa spiritual. Yan ay nasa Colossians chapter 2 verses 11. No? 11 and 12 ang sabi dito. Tapos ang 12 sinasabing, inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. O see? At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil na nanalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Kaya, ganun na lamang mga ka-Team Jesus, ang kahalagahan ng baptismo sa tubig kasi symbolic yun. Kaya nga, huwag tayong matakot na bakit natatakot ako kasi huwag ninyong, do not entertain that because that is a deception from the enemy. Tayo ay mga patay sa tingin ng Diyos Ama sa atin. Yan ay nasa 13 noong una itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama si Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo dahil hindi natin nasunod ang kautusan. Subalit, tayo pinatawad ng dahil sa kaawaan ng Diyos sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Kaya, we are dead. No? Spiritually, we are dead. Subalit, nang tinanggap natin si Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, at tayo ay nagpabaptismo sa tubig, sabay tayong nilublob doon sa tubig, na ibig sabihin nun, tayo ay mga patay, inilibing tayong kasama ni Panginoong Hesukristo, at nang si Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay, kaya nga kailangan natin, hindi pwede ang baptism na ganito lang ganyan, pisik-pisik lang ganyan. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang baptism, kailangan na isubmerge tayo sa water. Dahil, pag sinubmerge tayo sa water, no? Pagbalik natin, sinubmerge tayo sa water, di ba pipikit ka niyan pag sinasubmerge ka sa water, di ba? Pipikit ka niyan. Pag pinikit mo yung mata mo, alam ka naman didilat ka, di syempre sasakit yung mata mo dahil mapasukan ng tubig. Pipikit ka niyan. Pag pikit mo, kadiliman ang iyong nakikita, at pag nilagay ka na doon sa tubig sa ilalim, mas lalo mong nararamdaman yung kadiliman na yon. Subalit ang kadiliman na yon ay hindi nagtatagal. Dahil muli kang bumangon.
kagaya ng ginawang resurrection na nangyari kay Panginoong Jesucristo pagkatapos ng 3 araw. Kaya mahalaga sa isang Kristiyano ang baptism of water. Hallelujah. So, alam nyo ba mga Team Jesus, di ba sinabi ko sa inyo kanina na ginising ako ng banal na espiritu ng maaga. Ginising niya ako almost 4 o'clock. Sabi niya, wake up. Okay, Holy Spirit, maaga pa, Holy Spirit. Ang aking alarm ay 5:30 pa, Holy Spirit. Bakit mo ako ginising, Holy Spirit? Sabi niya, open your messenger. Sa personal ko no kay Avita, open your messenger. Okay, Holy Spirit. Kasi ako mga Team Jesus, kung tayo ay na kay Kristo, hindi tayo nabubuhay na tayo lang na mamaya ako nakausapin, mamaya ako na wala. Holy Spirit, it's not your time yet. Mamaya na may oras ka. Hindi ganun eh. Pag tayo ay mga Kristiyano, every second, every minute, every hour, kasama natin ang banal na espiritu. Kinikilala natin ang gabay ng banal na espiritu. No? Ngayon, sabi niya, gumising ka na. Kaya ako, I acknowledge the Holy Spirit. Anong Holy Spirit? Bakit mo ako ginising ng maaga? Okay. Kaya pala, sabi niya, kagabi, hindi ko na minasay si Tito Brian dahil pagod na pagod talaga ang katawan ko. Antok na antok talaga ako. At sabi ko, Tito Brian, pagod talaga ako. Gusto ko na matulog. Mag-pray na tayo. Ay, wala mo nang mensahe. Pero salamat sa Diyos at binigyan man siya ng humidifier para makahinga siya, mabuksan ang nostril niya. No? God is good all the time. So, natulog ako ng maaga. Yun pala dahil gigisingin ako ng banal na espiritu ng maaga. So, ginising niya ako at sabi niya, tingnan mo ang iyong personal na messenger. Okay po. Yan. Pagtingin ko doon, may message akong natanggap. Ang message na yon ay galing sa Magi. Magi is isang congregation doon sa Cebu na kung saan, kung ako ay nandoon, nung dati ay nandoon pa ako sa Cebu at wala pa ako dito sa Amerika, doon kami nagsisimba kasabay ng mga bata, si Papa Edgar, doon kami, no? Nung buhay pa si Papa Edgar. Ngayon, Magi, isang congregation yon, Born Again Christian Church. Magi is Mandawi Assembly of God International. So, pag nandoon ako, bumibisita ako sa Pilipinas, doon kami nagsisimba kasabay ang mga bata. Yan. So ngayon, sa loob ng ilang taon na, doon pumupunta yung mga bata. Doon sila nagsisimba at sa bawat pagsimba ay mga anak ng Diyos doon sa Cebu, bawat pagsimba, di ba, Sunday ay wala naman tayong pahinga ako sa Sunday, di ba? Wala tayong Bible study. So yung Sunday na yan, sa umaga, na kung saan gabi dyan sa inyo, Sunday, tapos na silang nagsimba. Tapos na silang nakinig sa salita ng Diyos at kami naman ang nagba-Bible study. So, kung ano man yung natutunan nila doon sa sermon ng pastor, ay nilalagay nila yan, nagtitake note sila, di ba? Tita Jolie, binilhan sila ng Bible. Bawat isa sa kanila, si Tita Jolie ang pinabili ko at pinadala doon sa Cebu. So may mga Bible sila, yung kanilang mga Bible, yon sinusulatan nila yon. Ngayon, pag Sunday ay nagba-Bible study kami ng mga bata. So ano ngayon ang inyong natutunan sa salita ng Diyos? Isa-isa yan sila. Okay, sino ang unang mag-share? O mama, ang aming naintindihan doon, ako na ang talagang tinuro sa akin doon ni Jesus ay yung ganito. Asa na Word of God yan? Saan mo yan makikita? Ganyan, no? So, mayroon kaming Word of God, mayroon kaming tinatawag na Bible study na online lang. Yung messenger ba, nag-uusap kami, ganyan. Sige, yan, ganyan ang sinabi. Anong mensahe ang sinasabi ng Holy Spirit na ganito, ganyan? So, paano mo yan i-apply sa buhay mo? Nang sa ganoon ay magiging ikaw ay isang tunay na tagasunod ni Kristo. Ayan.
So, linggo-linggo yan, ginagawa namin yan, na nagsishare kami sa Word of God, ganito, ganyan. Dahil may budget yan sila, linggo-linggo, na pagkatapos nilang magsimba, may budget yan sila na 2,500, na pupunta sila doon, at least, yung magkasama-sama sila ba, makalabas man lang sila at makakain sa labas. Hindi lang naman kami ni Tito Bryant ang kumakain sa labas. Maging ang mga bata ay binibigyan namin yan ng budget na kumain sila sa labas. Gusto nila sa Jollibee, sa Dimsum, saan man, na makalabas din sila pagkatapos na mula Lunes hanggang Sabado ay nandoon sila sa bahay. Ang kinakain nila ay yung inihahanda ng kanilang si Ate Jilly ang naghanda sa kanila ng mga pagkain, ganyan, no? So at least makapagpahinga din yung kasama namin sa bahay, rest din niya ng linggo. Itong mga bata, sa halip na sila magluto din sila, kakain sila sa labas. So yun ang structure namin, no, sa bahay. So ngayon pagising ko, ang sabi ng pastora, yung wife ni Pastor Paul, yung nandoon sa Magi, sabi niya, "Ate, dahil nga, nag-uusap-usap kami, nagme-message yan siya sa akin, at ang sabi ko, sis, ang desire ko talaga sa mga bata, pinagpipray ko yan ng mahabang panahon, no? Mahabang panahon, ibig sabihin nun, ilang taon ko nang pinagpipray yan, at dinidesire, na itong mga batang ito ay magkasundo sila, magdesisyon sila na mabaptismo sila sa tubig." Matagal na panahon ko na yung pinagdasal sa Diyos. Pinagpe-prayer and fasting ko yan. At hinihintay ko ang kalooban ng Diyos. Hindi ko sila pinupwersa. Hindi ko sila sinasabihan na, kailangan bukas mag-ano na kayo. Hindi, kundi pinapaliwanag ko sa kanila mga palangging. Ganito kasi yung kahalagahan ng baptismo. Kasi ganito, ganyan. Si Kuya GB, ang kanilang kuya, ang panganay naming anak na ganito kasi yan, kuya. So pinapaliwanag sa kanila, no, as I pray to the Holy Spirit that they will, the Holy Spirit will open their minds regarding baptism of water. No? So yun, mga ka-Team Jesus, it's an answered prayer for me. Kaya nga, ang sinasabi, pinost ko dyan sa aking Facebook, ang salita ng Diyos, "Delight in the Lord, and He will grant the desire of your heart." So yun ang desire ko. Umiyak ako sa Panginoon. Lord God Almighty, maraming salamat po. This is the best gift I have as a mother. No? Bilang isang ina, na itong mga bata na ibinigay nyo sa amin, ay pinagkatiwala nyo sa amin, ay mabuo ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at magpabaptismo sila sa tubig, dahil yung baptism of water, yun ang magiging tatak natin na tayo ay pagmamay-ari ng Diyos at ang banal na Espiritu ang nasa atin. Oh, hallelujah! So, binigyan niya ako, "Ate, ito na ang iyong 5 boys ay andito po kasama sa baptism of water." Allah, God is awesome. Salamat sa Diyos. Ang saya-saya ko sa maagang ito. Umiyak ako at nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagdasal ako, nagpapakumbaba. Father God, you are so good. So ito ang aking reward, mga ka-Team Jesus, habang ako ay nagsasakripisyo sa bawat araw na ako'y gumigising upang sundin ang kanyang kalooban. Ako ay nagagalak sa kanyang presensya sa kabila ng anumang sitwasyon ng buhay. Ito na ngayon, sinagot na ako ng ating Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Silang 5, binigyan ako ng video, ng mga video clips ni Sis Love, at yun, ang mga bata, ang 5 yun, ay tinanggap nila si Panginoong Jesucristo. Hallelujah! No? So to God be the glory. Yan ang, alam nyo ba na yun ay, yun, mga ka-Team Jesus, ang sabihin nating yung isang kaligayahan ng isang ina kapag makita niya ang kanyang mga anak na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. So silang 5 ay nagpabaptismo ko sa nilang ginawa. Hindi nila ako sinabihan, basta ganyan. So nagulat na lang ako, Father God, answered prayer. Salamat po. At napaiyak ako, mga ka-Team Jesus.
O dito, confirmation yan, no? Na kailangan nating magpabaptismo. Dahil ang baptism of water, yun ay palatandaan natin na kagaya tayo dati, na tayo ay mga patay. Sa tingin ng Diyos Ama, tayo ay mga patay. Wala tayong halaga sa Kanya. Kasi, what is the use of dead bones? What is the use of a dead body? Diba, wala nang halaga. Wala nang halaga ang katawan ng tao kapag siya ay patay na, ililibing na yan. Yung iba na nga, tinatapon lang sa dagat. Wala nang halaga ang katawan kapag patay. Yan ang tingin ng Diyos Ama sa atin nung tayo ay nasa kasalanan pa lang. Pero, nung tayo ay pinili ng Diyos na isa sa kanyang mga tinawag, muli tayong nabuhay at nagkaroon ng halaga ang mga buhay natin. Kaya nga tinatawag tayong born again Christians. To God be the glory. So si AJ ay nag-16 years old lang yan siya noong last April. Si Idben ay 20 years old. Si Aaron ay 23 years old. Si Manoy, si Earl Aaron ay 23 years old. Si Earl Daniel ay 25 years old. Si Kuya, 1998, 27 years old. See? Hallelujah. To God be the glory. Yun ang kaligayahan ng isang ina. Sabi ko sa kanila, hindi mahalaga sa akin yung ano ninyo, yung mga academic achievements, ikaw first honor, mga ganyan grado mo, mga ganito grado mo. Hindi mahalaga sa akin kasi paano yan naging first honor yan, mga ganyan achiever sa academic. Pero tingnan mo ang ugali. Tingnan mo mga ugali ng mga batang yan. Hindi mahalaga sa akin yan. Sabi ko sa mga anak ko. Ang mahalaga sa akin, mga anak, kayo, matuto kayo sa salita ng Diyos at ipamuhay ninyo ang kanyang mga salita sa araw-araw na kayo ay nakaharap sa mga pagsubok sa buhay. Kasi, hindi natin hawak ang buhay ang ating mga buhay, hindi natin hawak. So ako, habang ako'y may buhay pa, ito ang pwede kong maibibigay sa inyo. Ang salita ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos. Yun napakabuti ng Panginoon, no? Kasi hindi mo alam ang hindi mo alam ang buhay ng tao, Hindi mo alam ang buhay ng tao. Alam natin yan. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat may paalala ang Diyos sa mga bata sa kanilang ama. No? Si Kuya, ang pangalan niyan ay Edgar Vito. Si Papa, ang pangalan niya Edgar. Bago yun namatay, no? Kasi wala na si Papa, kinuha na ng Diyos. Edgar. So, siya ang pumalit sa kanyang ama. Ang ikalawa ay Erdaniel. Kasi ang tawag kay Papa Edgar sa mga tao sa mga opisina, Ed. Kaya ito siya, Erdaniel, Ed. Ang ikalawa ay Earl Aaron. Dahil ako yun, Abita. Edgar Abita. Ang ikaapat, Ed pa rin. Ed Benedict. Ang ikalima, Ed Gary. Siya pa rin, pangalan pa rin niya yun. Edgar, Ed Gary. See, bakit? Kukunin pala ng Diyos si Papa Edgar ng maaga. Ngayon, sinasabi ko sa kanila, wala man si Papa Edgar sa inyo, subalit, alam natin na siya ay masayang-masaya kung anuman ang inyong ginagawa ngayon, na kayo ay naging mabuting mga bata, na nag-achieve kayo, sa inyong mga pag-aaral, no? Natapos kayo, ganito, ganyan.
naging independent kayo, nakasama ninyo si Panginoong Jesucristo, alam kong tuwang-tuwa si Papa Edgar sa mga buhay ninyo. To God be the glory. So, yan ang magandang balita na biniginising ako ng ating Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu. Gising! You have a good news! Hallelujah! You have a good news. Ang good news na yan, itong mga batang ito na sa bawat pagdarasal namin, bawat araw, halimbawa pagkatapos ng ating prayer, ng ating Bible study, sila agad ang susunod niyan. Mahal, mga palangging, kumusta kayo dyan? Please call. Pinapatawag ko yan sila para kahit ilang minuto lang makausap ko sila at makapagdasal. So yung dasal ko sa kanila talaga, pinaparinig ko yan sa kanila na, Panginoong Hesus, isinusuko ko sa inyo itong mga anak mo, sila ay sa inyo. At isang malaking pribilehiyo na ginagamit mo kami rito bilang iyong instrumento para sa kanilang mga buhay. So pagpapalain mo sila, bless them, give them your wisdom and understanding. Iniisa-isa ko yan. Kasama yung aming bunso, si Chris Gary. Oh. Na? Yung aming bunso na 5 years old yata. No, si Chris Gary, iniisa-isa ko yan. Hallelujah. No? So, yan mga ka-Team Jesus. Kung tayo ay magdasal para sa ating mga anak, ay iparinig natin sa kanila na hindi tayo ang nagmamay-ari sa kanila. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa kanila, ang Diyos Ama, at tayo ay mga instrumento lamang. Kaya ang sabi dito sa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus, dahil tinanggap na natin dito sa 9, dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Hallelujah! To God be the glory. So yun ang gawin natin mga ka-Team Jesus. Sana'y naintindihan ninyo ang kahalagahan ng baptismo sa tubig. Ipinaliwanag dito, very simple, ang pagpapaliwanag sa salita ng Diyos ng Banal na Espiritu. Tayo ay mga patay, nung tayo ay nasa kasalanan, subalit nang dahil sa kaawaan, John 3:16, nang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, sa kanyang kaawaan, tayo ay muling nabuhay, tayo ay namatay kasama si Panginoong Hesukristo. Subalit, sa loob ng tatlong araw, siya ay muling nabuhay. Tayo rin, nung tayo ay isubmerged sa tubig, tayo ay namatay. Pumunta tayo sa kadiliman. No? Subalit, hindi ito nagtagal dahil tayo ay muling inihaon ng ating Panginoong Jesucristo at tayo ay nabuhay muli na kasama siya. Yun ang kahulugan ng baptism of water. Kaya hindi tayo makomplito sa ating pagiging Kristiyano hanggat hindi tayo nabaptismo sa tubig. Tara, naintindihan ninyo yan, mga ka-Team Jesus, na hindi tayo nananatiling, hindi tayo buo. Ang ating pagiging Kristiyano ay hindi buo kung hindi tayo nabaptismo sa tubig. No? Kaya, sa mga hindi pa nabaptismo sa tubig dyan, huwag kayong magtagal. Kung mayroon kayong mga kasamahan dyan, mga kapatid, na nabaptismo na sa tubig, malaya kayong magsabi sa kanila, Sis, Brad, ako ay convicted ng Holy Spirit at gusto kong magpabaptismo sa tubig dahil gusto kong maranasan, gusto kong kilalanin ako ng Diyos Ama na kanyang anak. Na ako'y buhay. Pagtingin ng Diyos Ama sa mga tao sa billion, trillion ng mga tao sa mundo, titingnan niya ang mundo, ang earth. Makikilala niya tayo.
Makikilala niya tayo kahit sa dami pa ng mga taong, kahit billions ba ang nandiyan, nakikilala niya tayo. Bakit tayo niya nakikilala? Dahil nandito ang ilaw ni Panginoong Kristo sa atin, ang silyo ng pagmamay-ari niya, ang banal na espiritu. Yun, pagkatapos nating nabaptismo, we are sealed by the Holy Spirit. Pagmamay-ari tayo ng Diyos Ama. Pagmamay-ari tayo. Sabi mo, Kristiyano naman ako, na ganito naman. Halimbawa, yung mga Katoliko, they are Christians. Ang kanilang baptism ay yung magpisik-pisik lang, ganyan. Hindi man yun ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Biblia. Wala man yung pisik-pisik. Pinapaliwanag nila na baptism daw pagka-baby ay ano pa lang, yung para matanggal ang kasalanan ng mga ninuno mo. Hindi man yung sinabi doon sa salita ng Diyos. Doktrina man lang yan ng Katoliko, pero kung titingnan mo, wala man yan sa salita ng Diyos. Ang mga bata, dahil wala man yung kasalanan, di man nila alam yan, ang mga ginagawa nila, they are being dedicated to the Lord. Dinededicate sila sa Diyos. Father, we dedicate these children. Dinededicate sila. At kung sila ay malaki na, gaya halimbawa ni EG, ayan si EG, natututo siya sa salita ng Diyos, 7 years old siya, kumakanta siya, ganyan. No? Hanggang sa paglaki niya, ngayon, 16 years old siya, nagdesisyon siya, yes ma, desidido ka ba langga, natanggapin si Panginoong Kristo bilang, opo, o yes ma. Oh. Silyado tayo. Yun ang palatandaan natin bilang mga anak ng Diyos na nasa atin ang banal na Espiritu. So, pwede, wala namang sinabi na hindi ka pwede, ang pastor lang pwede magbaptismo. Hindi man sinabi sa salita ng Diyos. Anyone that is already been baptized ay pwede rin, no? Pwede rin magbabaptismo, mga katinjisas. Hallelujah. So, dinideklara natin kapag ang demonyo ay manggugulo na naman sa atin, sisiraan na naman tayo, papasukin na naman ang mga isipan natin na manggugulo tayo sa body of Christ, dapat na hindi natin i-entertain yan. I-rebuke natin yan. No! I am part of the body of Christ. I do not work by myself. I work with the body of Christ. Huwag natin i-entertain yung mga masasamang espiritu sa mga sarili natin. Idideklara natin, I am sealed by the Holy Spirit, covered by the blood of Jesus. I rebuke you, Satanas. The spirit of controlling, I rebuke you. The spirit of confusion, I rebuke you in the name of Jesus. Go back to hell right now. Diba nasa salita ng Diyos yan? Paalisin mo ang mga demonyo and he will flee from you. Paalisin mo ang mga demonyo sa pangalan ni Jesucristo. Huwag tayong magpagamit sa demonyo para magulo ang body of Christ, para magkagulo ang ministry ng Diyos. Because our God is a God of order. Mayroon siyang mga itinalaga. Kagaya ba kay Moses, ganyan, no? May pumili din siya ng mga elders sa bawat tribe para in order ang pagkakasunod-sunod ng mga dapat gawin. Huwag ninyong hayaan na kayo ang gamitin ng demonyo upang kayo ang magpagulo sa ministry ng Diyos. That is why we have to put on the armor of God. Para maingatan natin itong mga puso natin. Ang mga puso natin ay deceitful, mapandin lang. Huwag tayong maniniwala sa sarili nating emosyon. Maniniwala tayo sa leading ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Doon tayo maniniwala, hindi sa anumang sinasabi. Ang sabi ng Holy Spirit sa akin, ano sabi ng Holy Spirit sa'yo?
Pero tandaan mo, anong sabi sa salita ng Diyos? Respect the authority. Igalang ang mga nasa otoridad dahil sila ay itinalaga ng Diyos para magkaroon ng katiwasayan, para magkaroon ng kapayapaan. Kasi kung walang itinalagang otoridad, ano mangyayari? So, gawa kayo ng sarili nyong ano dyan, gagawa sila ng sariling ano dyan, gagawa sila ng ano, walang pagkakaisa. Naintindihan natin yun? Kaya nga, we consult to the Word of God. We consult sa bawat desisyon natin, bawat may nilalagay ang demonyo sa atin, am I the authorized person to do this? Yun dapat isipin natin. Ako ba authorized ba ako? Mayroon pa namang itinilaga ang Diyos na mas mataas pa sa akin at silang ginagamit ng Diyos bilang tagapaglingkod, tagapamahala. Ano ang kanilang mga desisyon? Hindi ba pwedeng isuggest ko, Tita Bets, ganito ba? Pwede na kayang maganyan kami, para sa ganoon ay magkaroon tayo ng channeling. Yun ang tama eh. Diba? So, hindi yung ating desisyon lang ang nasusunod kung tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo. No? Hindi tayo humahakbang sa sarili nating hakbang. Sabay-sabay tayong humahakbang. Saan tayo? Paharap. Paharap. Saan tayo? Pakaliwa. Pakaliwa. Saan tayo? Pabalik. Patalikod. Sabay-sabay tayo niyan. Hindi tayo kung saan-saan pumupunta. Kaya magulo. So ngayon pa lang ay tinuturuan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu, kung ano ang ibig sabihin ng kaayusan ng kanyang katawan. Kaayusan ng kanyang katawan. We are one body in Christ, one mind, and one heart for Christ. For Christ. Lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga hakbang, mga plano, ay para kay Kristo. Para makakilala si Panginoong Jesucristo at hindi tayo. Kaya nga, we hide ourselves as servant leaders at the cross of Jesus para ang makikita ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa atin. Hindi tayo ang makikita, kundi siya. Naintindihan natin yun? No, napakabuti ng Diyos, no? Ang sarap kung tayo lamang ay seryoso sa ating pagpunta at ang hangarin natin ay upang marinig ang salita ng Diyos. Napakasarap pakinggan ang salita ng Diyos. Matiwasay, no? Matiwasay, mapayapa at magaan, hindi mahirap unawain. Bakit? Nandoon ang banal na Espiritu na siyang nagbukas sa ating mga isipan, sa ating mga puso, upang maintindihan natin ang mensaheng nais niyang iparating. No? So, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa iyong presensya. Banal na Espiritu, maraming salamat. Dahil kasama ka namin, thank you for honoring our prayer to be here. Thank you, Holy Spirit. Salamat po dahil ikaw ay nagsasalita, ikaw ay nangusap sa bawat isa. You are a God of order. Iisa lang po ang aming katawan. Ito ay ang katawan ni Kristo. At iisa lang din ang aming Pangulo at ito ay si Panginoong Jesucristo. Kaya siya ang aming susundin. Anuman ang kanyang mga salita, anuman ang kanyang mga utos, anuman ang conviction ng Holy Spirit, yan ang aming susundin. Kikilos kami bilang isang katawan. Sasang-ayon kami ayon sa pinagkakasunduan, ayon sa gustong mangyari mo, banal na Espiritu ng iyong ministry. Hindi kami kikilos na mag-isa o magdesisyon na mag-isa.
kundi sabay-sabay naming gagawin ang pagluhod sa trono ng iyong kaawaan upang kami ay iyong pagpapalain sa anuman pong mga revelation na ibinigay ninyo sa iyong katawan, sa iyong ministry. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagsagot ng aming mga dasal. Answered prayer po ako na ang iyong mga kaanakan, ang iyong mga anak, Lord, ay tumanggap sa iyo at nagpabaptismo sa tubig, Father God. Maraming salamat po. Napakabuti mo, Panginoong Hesus. Alam niyo po ang kahilingan ng aming mga puso. Alam niyo po kung ano ang nararapat. Hindi ko hinihiling ang mga kayamanan, ang mga academic achievements ng mga bata na yan. Hindi ko po hinihiling yun. Ang hinihiling ko ay maging malapit sila sa inyo. Magkaroon sila ng personal na kaugnayan sa iyo, Panginoong Jesucristo, at tanggapin ka nila. At magbaptismo sila sa tubig, Father God. You are so good, Lord, sa mahabang panahon na ipinagdasal ko at hinihiling ko sa inyo. Ang araw na ito, Lord, you made it. You made it, Lord. You make all things beautiful in your time. Thank you. Ano man po ang mga dinidesire ng aming mga kapatid na nandito ngayon, Lord, alam mo po ang aming mga motibo kung ito man po ay nakakabuti sa amin o hindi. Kung ito man po ay mga desire na makasarili o mga desire na sa laman, o kundi mga desire na pang-espiritual. Panginoon, ikaw lang po ang nakakaalam. Lord, reveal it to us. Rebuke us, Father God, kung mali man ang aming mga desire. Inline us with your will sa aming mga buhay, Panginoon Jesus. Inline our desire sa iyong plano sa mga buhay namin. Hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa iyong kapakanan. Para sa kapakanan ng iyong iglesia. Para sa kapakanan ng body of Christ. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos. You are a faithful God. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father God. We praise you, we adore you. Patatagin mo ang bawat isa, ang aming mga pananampalataya sa iyo, na hindi kami titigil. Pray until something happened. Na ipupush namin, magpatuloy kami sa pagdasal hanggat hindi matutupad ang aming mga hangarin, ng aming mga dasal, Lord, lalo na sa ang mga kaligtasan ng aming mga kapamilya, ng aming mga anak, ng aming mga asawa, ng aming mga kapatid, ng aming mga magulang, ng aming mga kaibigan, ng aming mga kadugo, sa side ng aming mga tatay, sa side ng aming mga nanay. Father, hindi kami titigil hanggat hindi ito mangyayari, Lord, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat. And you make all things beautiful in your time. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Hallelujah. Amen. Hey, God is good. All the time, and all the time, God is good. Kaya, billions of angels of the Lord are rejoicing sa araw na ito, sapagkat mayroong 5 mga anak niya ang tumanggap kay Panginoong Jesucristo at nagpabaptismo sa tubig. Hallelujah! Kaya kayo dyan, na hindi pa nabaptismo, mga ka-Team Jesus, millions of angels are rejoicing sa mga nakabaptismo na, at kayo rin magpabaptismo kayo upang sa ganoon ay hindi mawala sa inyo ang presensya ng banal na Espiritu nasa atin. Kaya nga, kailangan nating i-exercise, no? I-exercise ang presensya ng banal na Espiritu. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Nawa hindi nyo kalimutan, ipasok sa isipan nyo, sa puso natin ang mensahe ng banal na Espiritu sa atin. God bless, and Jesus loves us. Bye-bye.